Bumalik si Pangulong Vladimir Putin sa dating niyang gawain at nagreklamo kay Donald Trump tungkol sa asal ng Ukraine. Ngayong araw, nag-usap sina Vladimir Putin at Donald Trump sa telepono ng 1.5 oras ayon kay tagapayo ni Putin na si Yuri Ushakov. At ang una niyang binigyang diin ay ang pag-uusap niya na Trump at Putin tungkol sa asal ng rehimeng Kiev kaugnay ng mga sunog at sakuna sa Tuapse. At ngayong araw naman sa Perm at sa Orsk ng Orenburg Oblast. Ibig sabihin, tulad dati, agad tumawag si Putin kay Trump na maramdaman niyang may masama at nagreklamo tungkol sa Ukraine para ma-pressure ni Trump si Zelensky. At sa totoo lang, kinumpirma ni Ushakov na ang tawag sa telepono ay nangyari sa inisyatiba ni Vladimir Putin. Ibig sabihin, si Putin ang tumawag para magreklamo kay Donald Trump. Tara, sa episode na ito, mabilis nating balikan ang mga nangyari at alamin natin kung ano ang pinag-usapan ni Putin at Trump ayon kay Yuri Ushakov. Gusto ko ring banggitin na sinabi ni Trump kamakailan na nakikipagnegosasyon siya kina Zelensky at Putin upang makabuo ng kasunduang pangkapayapaan. Sinabi ni Putin kay Trump na makakamit niya ang mga layunin ng SVO sa anumang paraan. Umaasa si Trump na magkakaroon ng kasunduang pangkapayapaan sa lalong madaling panahon. Di umano, humanga si Trump sa paraan ni Putin kung sakaling hindi mo ito napanood nang ipahayag niya ang Easter ceasefire. Ngayon, si Putin ay balitang magdaraos ng victory parade sa Mayosham nang walang kagamitang militar dahil natatakot siya. Sinabi niya na inalok niya kay Trump na puwersahin si Zelensky at sa Mayosham ay magdeklara ng panibagong tigil putukan para lang maiwasang tamaan ang Russia. Ito ay isang magandang simbolo at sinyales na talagang natatakot si Putin. At siya ay sobrang, alam mo na, mayabang. Para mabagsik kagaya ng paglalarawan sa kanya sa Russia bilang oso. Pero itong oso, kapag may problema, agad siyang nagrereklamo sa presidente ng Amerika. Ang pangalan ko ay Alexei Pichi. Tara, pag-usapan natin ang paksang ito. Paki-like at mag-iwan ng komento sa episode na ito. Huwag kalimutang mag-subscribe sa Telegram channel kong Pichi News. Ang link ay nasa video description. Doon kami naglalatala ng mga balitang agad naming natatanggap. Ika-29 ng Abril ngayon, nag-usap sa telepono ng 1 oras at kalahati sina Vladimir Putin ng Rusya at Donald Trump ng Estados Unidos. Ikinuwento ito ng tagapayo ni Putin, Yuri Ushakov. Iuulat ko ang kanyang sinabi at tatalakayin natin ito. Ayon kay Ushakov, muling nag-usap sa telepono sina Pangulong Vladimir Putin ng Rusya at Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos. Ang pag-uusap na ito ay tumagal ng mahigit 1.5 oras. Ang pag-uusap ng mga presidente ay naging magiliw, tapat at profesional. Malinaw naman yon. Malinaw na si Vladimir Putin ay agad na nagpaabot ng suporta sa Pangulo ng Estados Unidos kaugnay ng tangkang pagpaslang sa kanya noong Abril 25 sa hotel na Washington Hilton. Sa kabutihang palad, ligtas sina Donald Trump, ang asawa niya at ang kanilang grupo. Agad na na-neutralize ng mga tauhan ng seguridad ang salarin. Mariing kinondena ng leader ng Russia ang krimeng ito at binigyang diin ang hindi katanggap-tanggap ng anumang uri ng karahasang may motibong politikal. Hindi ito tama at si Navalny, nasaan siya at ang oposisyon ng Russia? Saan biglang nawala ang oposisyon ng Russia? Si Putin ba ang magsasalita tungkol sa hindi katanggap-tanggap na karahasang may motibong politikal? Sige na, sunod na nagsalita si Ushakov. Sa totoo lang, nabanggit na ang insidente ay nangyari bago ang kaarawan ng unang ginang noong Abril 26. Ipinasa kay Melania Trump ang pagbate at binigyan diin ang ambag niya sa mga pagsisikap na mapagsama muli ang mga batang Ruso at Ukranyano sa kani-kanilang pamilya. Anong kalokohan yan? Kinomento niya na tumulong sina Melania at Trump na maibalik sa Ukraine ang mga batang Ukranyano na dinukot ng mga Ruso mula sa sinakop na teritoryo. Anong pagsasama ng mga batang Ruso at Ukranyano? Susunod, magsisite ako. Sa mga isyong internasyonal, tinutukan ng mga presidente ang sitwasyon ng Iran sa Persian Gulf. Sang-ayon si Vladimir Putin sa desisyon ni Donald Trump na palawigin ang tigil putukan sa Iran. Dapat itong magbukas ng negosasyon at tumulong sa pagpapatatag ng sitwasyon. Binigyang diin ng presidente ng Russia ang hindi maiiwasan at malubang epekto hindi lang sa Iran at mga kalapit bansa kundi pati sa buong mundo kung muling gagamit ng puwersa ang Estados Unidos at Israel. Siyempre, hindi katanggap-tanggap at delikado ang posibilidad ng operasyong panlupa sa Iran. Matibay ang paninindigan ng Russia sa pagbibigay ng suporta.
Sa diplomasya, sinusubukan nitong makahanap ng mapayapang solusyon sa krisis at nagmungkahe para maresolba ang hindi pagkakaunawaan tungkol sa programang nuklear ng Iran. Malinaw na mungkahi ito ni Putin. Ilang beses na niyang inulit kay Trump na hayaan na lang ibigay ng Iran sa kanila ang pinayamang uranium, kukunin nila ito at mawawala na ito sa Iran. Ito ang inaalok niyang solusyon. Madalas nang sinabi ni Trump na tutol siya dito. Hindi na ako magugulat kung inulit-uli ito ni Putin. Narito ang CP. Para sa mga layuning ito, ipagpapatuloy ang aktibong pakikipag-ugnayan sa mga kinatawan ng Iran, mga lider ng mga bansa sa Persian Gulf, pati na rin sa Israel, at syempre sa koponan ng mga negosyador ng Amerika. Gusto ko lang banggitin na kamakailan, ang ministro ng Ugnayang Panlabas ng Iran na si Abbas Araghchi ay nasa Moscow, St. Petersburg at nakipagkita kay Vladimir Putin tungkol sa sitwasyon sa gitnang silangan. CP. Ipinahayag ni Donald Trump ang kanyang mga pagtatasa sa naging resulta ng natapos na yugto ng militar na tunggalian, pati na rin ang kanyang pananaw sa mahirap na kalagayan na kinakaharap ngayon ng Iran at Europa. Tungkol sa Ukraine, binigyan din ng Amerikanong Pangulo ang kahalagahan ng agarang pagtigil ng labanan at ang kanyang kahandang tumulong para ito'y maisakatuparan. Ang kanyang mga pinagkakatiwalaan ay patuloy na nakikipag-ugnayan sa Moscow at Kyiv. Naniniwala si Donald Trump na malapit na ang kasunduang magwawakas sa sigalot sa Ukraine. Sa kahilingan ni Donald Trump, inilarawan ni Vladimir Putin ang kasalukuyang sitwasyon sa linya ng labanan kung saan hawak ng ating mga tropa ang estratehikong inisyatiba at pinipilit umatras ang mga kalaban. Iniisip ko lang kung paano sinasabi ni Putin ito kay Trump sa parehong paraan. Sige, itutuloy ko ang sipe. Dito, malinaw na umaapela si Yushakov sa karaniwang Ruso. O may eleksyon ba talaga sa Russia? Kaya't sinabi ni Yushakov. Sabi niya, mula umpisa ng 2025, mahigit 20,000 bangkay ang ibinalik ng Russia sa Ukraine, habang mahigit 500 lang ang naibalik sa amin. At sina Vladimir Putin at Donald Trump ay nagbigay ng halos magkatulad na opinyon tungkol sa asal ng rehimeng Kyiv sa pangunguna ni Zelensky na hinihikayat at sinusuportahan ng mga Europeo para pahabain pa ang labanan. Ibig sabihin, alam nyo, sinusubukan ulit ni Putin na maghasik ng alitan sa US at Europa, lalo na pagkatapos bumisita ang hari ng Britanya sa Washington kasabay nito. Parang sinasabi na pwede tayong magkasundo, pero ang mga Europeo at Ukrainyano ang humahad lang dito. At higit sa lahat, kaya ko sinimulan ng episode na ito sa pagsasabing si Putin ay nagrereklamo parang isang kaawa-awang bata na tumatakbo at umiiyak sa balikat ng Amerikanong presidente. Sunod, sabi ni Ushakov at ito ang kanyang sinabi. Diretsahang sinabi ng lider ng Rusya na gumagamit ang Kyiv ng lantad na teroristang mga pamamaraan inaatake ang mga purong sibilyang pasilidad sa teritoryo ng Rusya. Anong meron? Ilang beses nang inatake ng Rusya ang sibilyang pasilidad sa Ukraine? Mahigit 4 na taon na mga hayop. At itong walang kwentang to, siya pang nagsasalita ngayon. Uy, mga Ukrainian daw. Bakit? Kasi natakot sila. Si Putin, pasensya na, nilagyan na ng dumi ang maleta niya. Kasi nakikita niya kung ano ang nangyayari sa TUAPs. Nakikita niyang nasusunog lahat doon at walang Russian air defense na nakakatulong. Alam niya ring tumaas ng abot ng mga atake ng Ukraine sa mga refinery ng langis sa Russia. Alam niya na sa isang banda, ang Ust-Luga at Primorsk sa rehiyon ng Leningrad, 2 port ang nasunog. Talagang nasunog ang mga oil storage, mga port at lahat ng iba pa. Alam niya na winawasak ng Ukraine ang Tuapse, oil storage, refinery at port. Ngayon, lumipat sila sa Perm para sirayin ang oil refinery doon. At naiintindihan ni Putin na wala siyang magawa para pigilan ito. Kaya ang tanging magagawa niya ay tumakas. At parang batang iyakin lang siya. Pandak at maliit, kalbo pa. Tumatakbo at nagrereklamo, umiiyak. Donald Trump, Diyos ko, inaapi kami. Inaatake ng mga Ukrainian ang teritoryo namin. Hindi mo sana sinimulan ng digmaan. Bakit ninyo, na parang di naliligo, sinumulan ang digmaang ito? Bakit ka tumatakbo sa Pangulo ng Amerika para magreklamo? Makapangyarihang leader ka, bakit ka pa nagrereklamo? Susunod, nagsalita si Ushakov. Kinumpirma ng Pangulo na tiyak na makakamit ang layunin ng espesyal na operasyong militar at nais pa rin namin itong makamit sa pamamagitan ng negosasyon. Kailangan positibong tumugon si Zelensky sa mga kilalang panukalang paulit-ulit inilahad, kabilang ng Amerika. Ibig sabihin, ibigay ang Donbas. Kapansin-pansin na positibong tinanggap ni Donald Trump ang bagong Easter ceasefire ng Russia.
Ipinabatid ni Vladimir Putin sa Pangulong Amerikano ang kahandaang magdeklara ng tigil putukan sa araw ng tagumpay. Aktibong sinuportahan ang inisyatibang ito at tandaan ang pagbiriwang na ito ay sumasagisag sa ating sama-samang tagumpay laban sa nazismo noong ikalawang digmaang pandaigdig. Ganon pala yon. Tagumpay pala nating lahat ito. Pansinin kung paano sumisipsip si Putin kay Trump. Talagang sumisipsip lang si Putin. Donald, ito ay ating sama-samang tagumpay. Mayroon tayong iisang kasaysayan. Lahat ng yan. Dati pa, sinasabi nilang Rusya lang ang nagtagumpay at na ang iba, lalo na ang kanluran, ay hindi raw talaga lumahok. Ano raw ang kinalaman ng mga Amerikano roon? Ayan, huwag niyo kalimutan, natatakot si Putin na magsagawa ng ganap na parada sa Mayo Siyam na may kagamitang militar. Kaya humihingi siya ng tulong kay Trump. Sabi niya, pakiusap, idiin mo si Zelensky. Huwag sana nila kaming atakihin kahit sa Mayo Siyam man lang. Kung hindi, magmumuka talaga akong kahiya-hiya. Ayan nga. Pagkatapos, magbibigay ako ng sipi. Sa talakayan ng ugnayang Ruso-Amerikano, binanggit ng magkabilang panig ang malalaking posibilidad ng kapwa kapakipakinabang na proyekto sa ekonomiya at enerhiya. Marami pang malalaking inisyatiba, lalo na sa ekonomiya, ay konkretong tinatalakay na sa pagitan ng mga kinatawan ng ating mga bansa gaya ng binanggit ng mga presidente tulad ni Dmitry Svitkov. Nagkasundo ang mga presidente na ituloy ang komunikasyon, personal man o sa pamamagitan ng kanilang mga tagapayo at kinatawan. Mainit na nagpaalaman ang mga presidente at nagbatian ng mabubuting hangarin. At ngayon, tinanong si Ushakov kung kaninong inisyatiba ang naging dahilan ng pag-uusap sa teleponyo. Sabi ni Ushakov, at ito ay isang sipi. Gusto kong bigyang diin na ito ay inisyatiba ng panig ng Russia, ng Pangulong Ruso. Yung sinabi ko. Путину нужно было пожаловаться, поплакаться. Alam niyang kung tatagal pa ng ilang linggo ang mga kaguluhang gaya sa Tuapse, mag-aalab ang buong Russia. Ganito kasama ang nilalang na ito. Kung nagdeklara ka ng digmaan, kung nakikipagdigma ka, gawin mo ito ng patas. Bakit ka tumatakbo at umiiyak? Bakit ka nagrereklamo sa presidente ng Amerika? Ayan, hindi na ako magtataka kung ngayon si Donald Trump ay magsisimulang magbigay ng senyas na huwag atakihin ng Ukraine ang mga oil refinery sa Russia. Pero sa kabutiang palad, hindi na tayo masyadong dependent sa Amerika. Matagal lang pinatigil ni Trump ang tulong militar. Yung armas mula Amerika papuntang Ukraine sa ilalim ng Purell, binibili talaga ng Europa gamit pera nila. Negosyo lang talaga yan. Wala nang iba, nagbibigay ng perang Europeo, ginagawang armas ng Amerikano at binibigay sa Ukraine. Kaya ang magagawa lang ni Trump ay pigilan ito. Mas sigurado ako ngayon na magsasalita siya tungkol sa kabaitan at galing ni Vladimir Putin. Pero kayo mga Ukrainian, anong ginagawa ninyo? Inaatake ninyo ang mga oil refinery, mga pantalan? Nagdulot kayo ng ecological na sakuna sa Tuapse. Paalala lang kung paano pinasabog ng mga Ruso ang Kakhovka HPP na nagdulot ng pagbaha sa malaking bahagi ng Ukraine. O ipapaalala ko ba kung paano tinamaan ng Russian drone ang sarcophagus ng Chernobyl Nuclear Power Plant? Anong klaseng mga tanga ang magpapalipad ng drone doon? Sa madaling salita, sa tingin ko, malinaw ninyong naintindihan ang pangunahing punto ko. Nangyari na ang inaasahan. Ang presidente ng Amerika ay nakikipagkita ngayon sa White House sa pangkat ng space mission. Sa okasyong nito, sinabi niyang nakausap niya si Vladimir Putin. Heto ang kanyang pahayag. Sa tingin ko, gusto ni Vladimir Putin ang solusyon sa Ukraine. Maganda yan. Ayan. Sunod, sinabi ni Trump na humaasa siyang makakahanap ng solusyon sa digmaan sa lalong madaling panahon. Ayan, hindi pa tiyak kung gaano kabilis mangyayari yon. Sabi pa ni Trump, nagmungkahi ako kay Vladimir Putin ng pansamantalang tigil putukan at tingin ko maaari siyang pumayag. Inanunsyo na niya ito, di ba? Ang tinutukoy ay para sa ikasyam ng Mayo. Ibig sabihin, sinasabi ni Trump na siya ang nagmungkahi nito para sa ikasyam ng Mayo. Sa tingin ko, si Putin pa nga ang nakiusap kay Trump na kumbinsihin si Zelensky na huwag silang atakihin. Ayan, ano pa raw sabi ni Trump? Handa na raw si Putin makipagkasundo noon pa, pero tingin ko may mga taong humadlang sa kanya. Iyan ang paywatig, masama ang mga Europeo. Hindi na ako magugulat kung sabihin ni Trump na sila ang humadlang. Si Zelensky ay nakipagsabuatan sa mga Europeo at ayaw nang makipagkasundo. Ayun na nga, ayun. Ang inaasahan na talaga, sabi ni Trump, talo na raw talaga ang Ukraine sa usaping militar. Wala na akong masabi pa. Sa tingin ko, dito na dapat tumigil at hindi na kailangang sundan pa kung ano pa ang sasabihin ni Trump. Malinaw na, nagkasundo na sila ni Putin at ianunsyo niyang talo na ang Ukraine. Talo na ang Ukraine.
Naalala mo ba, kamakailan lang nung nagkita si Donald Trump at ang Haring Charles ang ikatlo, bumulong si Trump na sinabi ni Putin na handa siyang simulan ang digmaan at uubusin niya ang buong populasyon doon. Handa siya sa mas malaking digmaan. Natakot si Trump. Totoong natakot siya. Ayan, kaya hindi na ako nagtataka na gumagawa siya ng mga ganyang pahayag. Ngayon, sasabihin na naman nila na wala ng mga baraha si Zelensky at kung ano-ano pa. Sa madaling salita, hindi ko na pahahabain pa ang oras. Mga kaibigan, ang pinakamahalaga, bumubuo ngayon ang Ukraine ng ganap na ibang ugnayan sa Europa at sa mga bansa sa Persian Gulf. Kamakailan, bumisita si Zelensky sa Azerbaijan. Malinaw na nagbabago ang direksyon ng pakikipagpartner. Ayan, at si Trump, sa huli, sabi ko, maaring matapos ang digmaan sa Ukraine bago pa ang digmaan laban sa Iran. Umaasa siyang malapit na at tapos na ang lahat. Kung umaasa siyang sabihin ngayon na natalo ang Ukraine at susuko na si Zelensky, hindi ko iniisip na mangyayari yon. Ilang beses na niya yung sinubukan. Dito ko natatapusin. Ibahagi ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya, at huwag kalimutang mag-like. Kung gusto ninyong suportahan ang trabaho ng YouTube channel na ito, maaari ninyong gawin ito sa kahit anong paraan. Sundan lang ang mga link at detalye sa description ng video na ito. O kaya naman ay gamit ang QR code na nasa inyong mga screen. Lubos akong magpapasalamat sa anumang suporta mula sa inyo. Iyon lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat, itutuloy.